of the bank accounts of these individuals and the subsequent prosecution for violating the law itself. Finally, Mr. President, umaapaw din ang kinaharap na kasong administratibo ng mga DPWH officials na ito. Among these are grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, and or conduct prejudicial to the best interest of the service, violations of the Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees, and the Code of Conduct pertaining to the practice of their profession as regulated by the Professional Regulation Commission. Our goal is not only punitive but also preventive. So we do it through reforms in our legislation, Mr. President. Amendment of Republic Act 4566 as amended by PD number 1746 or the Contractors License Law to institutionalize the perpetual absolute ban of blacklisted contractors found to have ghost and substandard projects and higher penalties for conflicts of interest brought by interlocking positions in related industries or entities. Amendment to increase penalties for conflicts of interest, especially those public officials and employees who may also act as contractors under Republic Act 6713 or Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Transparency initiatives in the budget process and accountability measures in the planning and budgeting of infrastructure projects. Kung walang detailed architectural and engineering design or DAED, wala dapat pondo. DPWH should also publish DAED, Program of Works and Detailed Unit Price Analysis or DUPA. Mr. President, more than ever, we need people speaking up, not talking down on the efforts we have built. Words such as, wala ring mangyayari dyan, wala namang makukulong, at umpisa lang yan, malilimot din yan, do not help our cause, Mr. President, but only embolden those who have robbed us of our hard-earned taxpayers' money. In my first privileged speech, I spoke about the flooded gates of corruption. Today, we turned our sight into a darker place, the flooded gates of hell. There, we can find those who rob the Filipino people, drowning not in floodwaters but in sins and moral decay of the corrupt and greedy officials and contractors. Sana, sa madaling panahon, malunod ang may mga kasalanan sa dami ng kasong kanilang haharapin. Mr. President, these people have reduced the lives of our flood-stricken countrymen into living hell. It is time to give them what they rightly deserve. Thank you, Mr. President. I see that the Senator Rodante Marcoleta is seeking the floor. What is the pleasure of Senator Marcoleta? I'd like to know, Mr. President, if our good Senate President pro tempore would yield to a few questions. Willingly to the erstwhile, no, not erstwhile, still the chairman of the Committee on Public Accountability, the good senator from Tarlac and the Republic of the Philippines. You may proceed then. Maraming salamat po, Mr. President. Mr. President, kanina pong mag-umpisang mag-present ang ating Senate President pro tempore, ay laking pasalamat ko sapagkat nakita ko yung resulta ng kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi doon, congratulations po, no? That was after July 1. After July proclamation 1st. Or after oath-taking, Mr. President? After the oath-taking, if I distinctly remember. So dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath-taking na tayo, nag-message si kagad yung Undersecretary Cabral
sa kanyang staff at sinasabi, congratulations, baka mo merong ako andyan po sa text message, sa Viber message na sinasabi para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, siya nang gagawa ng paraan. Ang sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So nag-iimbita siya na magsumite kayo, parang sinasabi 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, po kayo 500 for now. For now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting or budget process. Dahil ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation. Yung pong NEP, nasa budget preparation phase na kung saan exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, mismo sa DPWs na nanggagaling na magpasok na kayo rito. Hindi ho ba pakikialam yun sa mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po sa sagot na yon, Mr. President. Ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. At agad pong tinanggihan ng ating Senate President. Alam ko po. Sinabi niya agad sa staff niya, wag, ayoko. Ba't ako maglalagay dyan? Kasi po kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na FAPs. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po noong 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas ng Secretary ng Department of Public Works.
Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon, pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob, sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary, ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH na talagang kandidato. Kasi nga, meron naman talagang involved na senador. Pero, yung sa Blue Ribbon Committee mo ay pinapadilit mo, no? Pinadilit mo doon sa testimony, no, na sinumpaan ni Diskaya, pinabura mo yung mga senador. Pina-edit mo, edited kumbaga, no? So, may congressman pero wala ni isang senador, edited. Kaya kung sakali sa House of the Representatives, syempre sasabihin nila, sabihin nyo lahat, no? Kung magsasabi kayo ng congressman, sabihin nyo rin ang mga senador. So, dapat lang talaga yon sabihin pati mga senador. Walang poprotektahan, kumbaga. Yun yun. Ito na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Yeah, maraming salamat po rin sa ating distinguished gentleman from Tarlac and the Republic of the Philippines. Thank you. Senator Alan Peter Cayetano, the erstwhile Minority Leader, is recognized. Mr. President, Future. hindi pa naman, but thank you for Future, that. future. And may I ask one of my mentors, Senator Lacson, if I can ask a few questions. Willingly to the gentleman from Taguig and the Republic of the Philippines. Thank you po. So let me start with the biblical principle and why I agree with you, Senator. No? Kasi sabi po sa Bible, it's not enough to do good. We have to prevent evil. Hmm. So I'm happy that despite na mas pinipick up talaga My God, ito na naman si Biblia. Pagkatapos ipokrito. Panay Biblia, ipokrito naman. Oh, di ba? Oh. Panay quote ng Biblia para kang si Joel Villanueva. Pero napaka-ipokrito. Di ba? Grabe. ng
ng media in general, whether social media, tri-media, yung expose nyo like last time, you took the time to go through the various laws and to remind us, kasi syempre ang common thinking, wala naman nangyayari dyan, na-absuelto din, no? But I do appreciate it kasi nga it's not enough na ma-expose, it's not enough na may solusyon, ito tama, yan ang hinahanap. Kailangan talaga may managot. And I was thinking about it kanina, Senator, kasi kaya ako Sanay kasi sila, no? Etong mga to, sanay sila na sa panahon ni Duterte, puro lang umpisa. Walang nananagot, walang nakukulong, puro lang umpisa. Pero wala namang political will para magpakulong, no? So ibahin nyo ito. Iba ang Marcos administration kasi si PBBM ay talagang seryoso, no? Seryoso ang Pangulo na magpakulong ng mga tao na involved dito. Yun. Diba? sabing mentor, nakasama kita nung husto nung panahon ng cheating. Hello, Garci. So ngayon parang hello, Darcy. hello, Darcy naman po ba to? O, basta yung, or ano yung sine? Hello, goodbye. Hello, love, goodbye. Parang hello, may kontrata, love kong gawin to, tapos goodbye, wala pa palang ginagawa na bayaran na, no? So yung first question ko, Senator, is related to yung sinabi ni Senator Villanueva na if you cannot convince them, confuse them, so mukhang ang strategy, at narinig ko na to even before the speeches, na pagka nilabas nyo to, dadamay ko na lahat. So ang problema natin ngayon, sinong totoo at hindi. So first question ko, Senator, are you in favor na yung klarong-klarong involved, simulan na yung kaso sa kanila? Definitely. And I hope the will of justice will grind more quickly this time. Kasi habang nakakulong sa atin, custody, no, nasa custody natin si Bryce Hernandez dahil na-contempt siya kahapon, kung mabilis lang sanang makapag-file ng kaso, no, starting with a complaint to be filed before the Ombudsman or the Department of Justice, mabilis po rito yung malversation through falsification. Kasi kung plunder po yung ating ipafile, alam mo naman natin, 10 taon, 12 taon, tapos may speedy trial pang i-invoke. So kung malversation, mas mabilis kasi ang threshold amount is more than 8.8 million. No bail na po ito. Of course, naipen po ito ng isang retired Supreme Court Chief Justice at yun yung umiiral na batas na kung saan mas madaling i-prove Kasi tulad nito, malinaw na kulang-kulang yung pirma, hindi naman kompleto, mga litrato talagang halatang pinalsify, swak na swak po and I would say open and shut case kung ipapile. And I intend to submit, as I already promised, committed to him, to Secretary Vince Dizon, lahat po ng aming nakalap, lahat ng dokumento, lahat ng attachments, ibibigay ko sa kanya para kung ma-constitute na yung independent commission para magpa-file. I think they're just waiting for the issuance of the executive order. Para na sa ganun, ma-transmit niya na agad at complaint. Kasi hindi rin madali. Medyo process yung preliminary investigation. Kung ombudsman man yan, baka mamaya idaan pa sa fact-finding investigation. Hindi agad-agad mag-PI. So yun po yung ating problemang hinaharap. Na kaya nawawala ng gana yung ating mga kababayan sa tagal. Yes. Actually, Sir President, nasagot mo na rin yung susunod kong tanong, which is, well, technically, which is, will you be in favor of partial committee reports kung klarong-klaro? Kasi nga may sistema na rin ng ombudsman na pagka nanggaling sa Senado o House, no? So I know it's fraught with dangers and you don't have to answer me now, but just to your point, di ba, na if the investigation takes us till the end of the year sa dami at saka pa tayo mag-committee report, may pangalawang debate dito sa committee report. Pero halimbawa, may nakita na kayong, as of now, Mr. President, ilan po yung nakita nyo na ghost na klaro? Napakarami. Sa Bulacan po, hindi lang namin sinama
Ang bilang namin, mga 30 eh. So for example lang, Mr. President, no? Let's say sa 30 yon, meron 4, 5, 6 na tao na napaka-clear. Let's say yung pumirma na completed, yung contractor. Tapos for example, kung may COA report na lumabas sa COA report na yon na completed, edi pwede rin. Kung wala pa namang COA report, hindi naman kasama yon. But ang point ko, Mr. President, is that kasi pagka yung klarong-klaro na guilty or at least the evidence is overwhelming, that will also help us get direction. Pero kung hihintay natin ilan, paano kung ang involved dito 1,000, 2,000, 5,000 tao, guguluhin lang po nila eh. Yes, Mr. President, and that is not without President, no? Yes. Dahil nagawa na natin ito eh. Nagawa tayo, yung committee, nagsubmit ng partial at ito'y pinag-usapan natin sa plenaryo at nung na-adapt, pwede natin ipadala Yes. sa Ombudsman or sa DOJ. And Mr. President, it will not affect the case. It will not affect So meaning the- if we find out later on that there was a legislator or a secretary or a undersecretary involved, you can still file the case. Kasi ang masama po, di ba, kung final na natin ngayon laban sa 5 tao, tapos bawal mo na i-file against 3 tao, yung 3 tao na yun ay mastermind, then we agree it will be a partial whitewash. Pero hindi, this is not the case